Lihim na humanga siya sa binata. Palibhasa ay lumaki siyang inaasa ang lahat sa kanyang ama, kundi man sa ibang tao. Never niyang naisip na magpakapagod para sa isang bagay. At hindi niya kailanman lubusan pinahahalagahan ang pera na inuubos sa pagsashopping ng mga mamahaling damit, bags, at sapatos. She suddenly felt ashamed of herself. So, what job do you expect me to do in this kind of place? Tanong niya. Ikinumpas ang isang kamay sa ere. Let me remind you na wala akong alam sa mga kotse, maliban sa presyo at pangalan. Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay naglakad ang binata papunta sa palikurang natatanaw niya. Pagkagaling doon, ay may dala na itong timba, sponge at detergent. Nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize kung ano ang balak nitong ipagawa sa kanya. You want me to clean cars? Huwag ka nang magreklamo. Madami-dami ka pang lilinisan. Anito. Itinuro ang isang hilera ng mga sasakyan. Kukunin ng mga iyan mamayang hapon, kaya kailangan matapos. Galingan mo. Anito sa nang aasar na tinig. Kinuha na nito ang mga gamit nito at lumusot na sa ilalim ng sasakyan. Naiwan siyang nakatanga sa may 10 yatang kotse na kailangan niyang linisin. How was she supposed to clean all those cars? May tagalinis mga siya ng kotse sa kanila. Saglit na sinulyapan ni Lian ang bagong ampon nila. Matapos niyang lumabas mula sa ilalim ng sasakyang inaayos. Nakatalikod sa kanya si Cassidy. Nakapameywang ito habang nakatitig sa mga sasakyan. Kanina pa ito naroon. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin itong nasisimulan. Gusto niyang kutusan ang sarili. Ano bang nakain niya at ipinasama pa niya ito roon? Mukha wala talaga siyang maaasahan dito. Tila hindi alam kung saan mag-uumpisa. Humanap ka ng pinaka-helpless na tao. Bakit ba kailangan pa niyang ipagpilita na magtrabaho ito roon? Gusto mo kasi siyang mahirapan para maisipan niyang bumalik sa kanila. Anang ng magaling niyang konsensya. Tama. Iyon mismo ang dahilan niya. Hindi niya gustong manatili ang dalaga sa kanila. She was just too beautiful, too desirable for his sanity. Naku, Lian, ayos lang kaya ang batang iyan doon? Abay kanina pa iyon nakatayo, wala namang nagagawa. Ang mabuti pa ay turuan mo na muna siya. Ako na ang magtutuloy niyang ginagawa mo. Ani ni Mang Teba ng may-ari ng tali. 3 lang silang mekaniko roon, kasama na ang matanda. Ang pangatlo ay si Istong na apo ng matanda. Kinakaya na nila ang trabaho sa shop. Pasensyahan niyo na po sana, Mang Teban. Prinsesa nga ho kasi ang ampo namin na iyan, kaya walang alam. Sinabi lang niya sa matanda na naligaw lang roon ang dalaga at napaengkwentro sa grupo ni Banong. Hala, sige na. Turuan mo na lang siya sa gagawin niya para matuto. Ako na ang bahala dyan sa ginagawa mo. Pagtataboy nito. Tumalima naman siya. Nilapitan niya si Cassidy na hindi pa rin natitinag sa pagkakatayo. Hindi malilinis ang mga iyan kung titingnan mo lang. Hindi basahan na may sabon ang mga titig mo. Napapitlag ito nang marinig siyang nagsalita. Humarap ito sa kanya. Saka sumimango. Di hamak naman na mas maganda ang mga titig ko kaysa sa basahang may sabon. Shame on you if you can't see the difference. Tigil-tigilan mo ngayon ang kaka-Ingles mo. Baka dumugo pa ang ilong ko. Isa pa, hindi bagay sa lugar kaya magtagalog ka na lang. Sermon niya. Hinigit niya ang hose at binasa ang kotse. Tinawag niya si Cassidy. Makinig kang mabuti ha. Hindi ko na uulitin ang mga sinasabi ko. Matalino ka naman siguro ng kaunti. Para maintindihan mo itong sasabihin ko. Tinapos niyang linisin ang isang kotse
habang isa pa ipinakita sa dalaga ang dapat nitong tandaan. Pagkatapos ay ibinigay na niya rito ang hose at iba pang gamit sa paglilinis. Hayan, isunod mo yung isa. Pero sa halip na gawin ang inuutos niya, ay pinasiritan na lang siya nito ng tubig. Basang-basa siya. Humapit sa katawan niya ang telang abuhing t-shirt na suot niya. Nababanas na naihilamos niya ang kamay sa nabasaring mukha. Bakit mo ako binasa? Sita niya. Twist charred green humisi pa ang dalaga. It's called payback, dear. Kung hindi mo pa alam, ikaw pa lang ang nag-uktos at nanirmon sa akin. Hindi mo alam kung paano magalit ang isang prinsesa. Ginamit ng dalaga ang terminong pang-Alaska niya. Napamura siya. Oktubre pa lang kaya nagsisimula ng lumamig ang hangin. Malamang ay sisipunin siya sa kalokohan ni Cassidy. Hinubad niya ang t-shirt at piniga iyon. Napangisi siya ng masulyapan si Cassidy. Natitig na titig sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata nito. At kulang na lang ay maging hugis o ang bibig sa pagkakanganga. Lihim siyang natuwa. Katawan lang pala niya ang kailangan para manahimik ito. Ano? Mahal na prinsesa. Nakatanga ka na dyan. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong katawan? Pang-aasar niya. Agad itong natauhan. If her sweet smile was edible, it could give him cavities. Pagkatapos ay pinasaritan ulit siya nito ng tubig. This time, napasukan na ang ilong niya. Napasinghap at napaubo ang binata. Nang tingnan niya si Cassidy, ay halos hindi ito mapigil sa paghahagitgit. Hanggang sa tuluyan na itong matawa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at sinimulang linisin ang nakalinya ng mga sasakyan. Kung di lang magtatampo si Shara, ay hindi na makakatungtong sa pamamahay nila ang babaeng ito. Talagang pahihirapan niya ang dalaga para kusa na itong bumalik sa pinanggalingan nito. Ibinagsak ni Cassidy ang patang-pata niyang katawan sa higaan nila ni Shara upang mapangiwi lang nang bumagsak ang kanyang likod sa matigas na papag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sobrang napagod talaga siya ngayong araw. Bukod sa paglilinis ng kotse, ay nagpalit din siya ng mga gulong ng sasakyan. Would you have thought that Cassidy would touch greasy mechanic tools one day in her very much pampered life? At mukhang hindi isang araw lang niya gagawin iyon. Pero sa kabila ng pagod at pananakit ng katawan, ay magaan ang kanyang pakiramdam. Siguro ay dahil ngayon lang niya naranasan na gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Bigla niyang naalala si Lian. Napangiti siya nang maisip ang itsura nito nang basain niya kanina. Parang gusto siyang katayin nito. He was gritting his teeth in order to hold himself down. Siya pa lang yata ang nakagawa ng kalokohan dito. Lalo siyang napangiti sa kanyang naisip. And then her thoughts drifted to Lian's bare and wet body. Much as she hated to admit it, the guy had the very right to be conceited. May ipagyayabang talaga ito. Muntik nang malaglag ang panga niya nang mapatitig sa six-pack abs nito. Gayon din sa matipuno nitong dibdib at mga balikat. Parang ang sarap nitong sandalan. Natutukso siyang ituloy ang pag-i-imagine pababa sa katawan nito. Napabangon siya sa naisip. Since when did she learn to entertain wicked thoughts? Napailing siya. In fairness to Lian, hindi lang ito talagang good looking. Bilib siya sa tiyaga nito. May dedikasyon ito sa trabaho. Masipag. Responsableng kapatid. Inihatid siya nito sa bahay galing sa talyer. Kumain sila ng hapunan kasalo si Shara at dumiretso na ito sa pamamasada. Gagawin niyang lahat para wag maging pabigat dito. Kahit na maglinis pa siya ng sangkaterbang kotse at magpalit ng 100 gulong. May 1 linggo na siyang naninirahan sa bahay ni Lian.
aminin man niya o hindi. Nag-i-enjoy siya doon. She felt at home and fulfilled kahit lagi siyang pagod sa pagtatrabaho sa talyer. At madalas ay nagtatalo sila ng gwapong jeepney driver. Tulad na lang ngayon. Ano na naman yung ginagawa mo sa kapatid ko? Si Tanito nang maabutan siyang nilalagyan ng makeup si Shara. Nakakita kasi siya ng makeup kit sa aparador ng mga ito. Nang manghiram siya ng damit kaya napagtripan niyang ayusan ang dalagita. Linggo noon at wala siyang trabaho sa talyer. Si Lian ay maagang namasada. Umuwi ito para mananghalian. Pero di makaupo sa hapag ng mabungaran sila. Isn't it obvious? I'm making her prettier. Simpleng sagot niya. Muling pinagtutuunan ng pansin ang ginagawa niya. Pinaglalaroan mo yung bata. Langya talaga. Mahal na prinsesa. Wala ka bang ibang alam? Kundi gawin yan ang mga kaartihan mo. Mabuti pa, tigilan mo yan at sumama ka sa aking mamasada pagkakain para may pakinabang ka naman sa oras mo. FYI, hindi kaartihan ang pagpapakanda. It's a way of caring of yourself. Palibhasa ay wala kang kapaki-pakialam sa itsura mo. Kaya tuloy ang pangit mo. She was lying of course. Maaaring hindi ito maporma. Pero gwapo pa rin ito. At marunong magdala ng damit. Kahit sa normal outfit nito, na lumang t-shirt at kupasing maong, ay walang panama ito sa mga baguhang artista na sumisikat ngayon. Sumama ka na lang. Pwede? Kailangan ko ng tagapagsingil ng pamasahe at barker. Sukat sa narinig, ay napalingon siya rito at natigil ang paglalagay ng blusher kay Shara. What? Isasama mo akong mamamasada? Para gawing barker? Iyong nagtatawag ng pasahero? Are you out of your mind? Sinabi ng tigil-tigilan mo na yung kaka-Ingles mo. Basta sumama ka na lang. Tapos, pinal na utos nito at pumunta na ng kusina. Kumain na kayo. Tawag nito mula roon. Umirap siya pero hindi siya nakontento. Tutunganga ka na lang ba dyan? Sumakay ka na. Untag ni Lian. Cassidy made a face. Akala mo kung sino. Kung masermonan siya ng binata, para bang amo niya ito. Nagdadabog na sumakay siya sa tabi nito. Hindi pa man uminit ang pag-uupo niya, ay nakahirit na ulit ito. Bakit bang iiksi lagi ng sinusuot mo? Tingnan mo nga. Malapit nang makita ang kaluluwa mo. Sita nito sa hapit na t-shirt at maong shorts na pinahiram sa kanya ni Shara. Pambahay talaga iyon. Pero dahil na rin sa pagkairita niya sa lalaki, ay hindi na niya nakuhang magpalit ng damit. Isa pa, wala na rin siyang pagpipilian dahil kakaunti lang ang mga gamit ni Shara. At talagang mas gifted ang hubog niya kumpara sa dalagita. Siyempre, mas matanda siya rito ng ilang taon. What? Paano hindi magiging maliit ang sinusuot ko? Sa kapatid mo ito. Natigilan ang binata. Tila nakuha ang punto niya. Sige, galingan mo na lang ang trabaho mo ngayon para maaga tayong makaboundary. Tapos bibili tayo ng mga damit mo mamaya. Saad nito. Nabuhay ang dugo niya. Talaga? Magsa-shopping tayo. Bulalas niya. Tuwang-tuwa sa sinabi nito. Baka kasi sabihin mo, masyado kitang kinakawawa sa bahay ko. Sagot nito. Napangiti siya. Maya-maya lang ay naniningil na siya ng pamasahe sa mga pasahero. Mabuti na lang. At expert siyang magkwenta. At hindi siya tarantahin. Isa pa. Inspired siya mula nang marinig ang magic word na shopping. Matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawa iyon. Hindi naman mahirap kumuha ng bayad ng mga pasahero at bigyan ang mga ito ng tamang sukli. Ang mahirap ay magtawag ng mga pasaherong sasakay. Naiilang siyang sumigaw.
Talagang nakipagtalo siya kay Lian na ayaw niya iyon gawin. Sa huli, pinagbigyan na lang siya nito. Pwede na siguro tayong mamili ng mga damit mo. Naka-boundary na rin naman tayo. Anito pagkaraan ng ilang oras. Lampas na sila ng Pasay Rotonda. Wala na silang pasahero. Kaya pwede na siguro silang dumiretso sa pamimili. Sa MOA tayo? Excited na tanong niya. O sa ibang mall? Usisa niya. Mas malapit kung sa Mall of Asia sila pupunta dahil kasama iyon sa rota nila. Hindi ito sumagot. Sa halip ay inimpin nito ang minamanihong jeep sa tapat ng isang lumang building. What are we doing here? I thought we're going to buy me some clothes. Usisa niya habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Nasa tapat sila ng 3-story high na building, malapit sa isang branch ng Chowking. Kahit anong linga ang gawin niya, ay wala siyang makitang malapit na mall na pwede nilang bilhan ng damit. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa binata. Nang pumasok ito sa naturang building, umakyat sila hanggang sa 3rd floor. Napanganga siya nang makita ang pinagdalhan nito sa kanya. Sandamakmak na damit ang nakahanger sa bawat sulok ng parihabang espasyo. Wala na halos makaraan sa pagitan ng mga iyon. May istante rin ng mga lumang sapatos. Ultimo kisame ay ginawang sabitan ng mga bags. Bago pa siya makabawi sa pagkagulat, ay nagsalita na ang binata. Welcome sa bilihan ng mga damit ng mga mahirap. Princess Cassidy. Anito. Isang malaking ngisi ang nakapinta sa gwapong mukha nito. Hindi siya tanga para hindi ma-figure out kung nasaan sila. Tiningnan niya ito ng masama. Saka walang lingon likod na nag-walk out. Buwisit na lalaki. Umasa pa naman siya na magsa-shopping sila. Iyon pala. Sa isang ukay-ukay siya dadalhin ito. Napabuntong hininga siya. She was not going to wear clothes from the thrift store. No way. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.